Kabanata 1881. GP is perplexing move. Noong ang Regal Palace dati ang pinakamalaking organisasyon sa Reign, paminsan-minsan ay lumalabas sa International Dark Web ang mga balita tungkol sa organisasyon. Ang website ay nagbigay sa mga user ng unang kamay na impormasyon tungkol sa buong Dark World. Naturally, ang impormasyong na-i-post doon ay pangunahing inilaan para sa mga assassin, mersenaryo, at iba pang nangungunang mga boss sa ilalim ng lupa, ngunit hindi ito kasama ang mga balita tungkol sa ikalawang mundo o sa sinaunang martial arts world. Gayunpaman, sa paglitaw ng ikalawang mundo sa internasyonal na arena sa mga nakaraang taon, pati na rin ang mga paggalaw ng sinaunang martial arts world na nagiging lalong halata, ang mga balita tungkol sa mga mystical na mundong iyon ay nagsimulang lumutang sa paligid ng International Dark Web. Isang bagong-bagong seksyon ang idinagdag sa isang kilalang lugar ng homepage ng Dark Web. Ang lagda ng editor ng seksyong ito ay GPE. Alam ng lahat sa Dark World na ang GPE ang namamahala sa pinakamakapangyarihang sistema ng katalinuhan sa mundo. Maaari silang makakuha sa iyo ng anumang intel na gusto mo hanggat kaya mo ito. Kasabay nito, ang organisasyong ito ay misteryoso. Ang lahat ng mga transaksyon nito ay naganap online at wala pang nakakilala sa sinumang miyembro ng GPE sa ngayon. Ang impormasyong ibinigay ng GPE ay mahigpit na confidential at maaari lamang makuha sa pamamagitan ng pagbabayad. Ginawa ng organisasyong ito na available sa dark web ang lahat ng impormasyong nakalap nito. Hindi nakakagulat, umani ito ng malaking pulutong ng mga manunood. Si Tyr Summers, ang dating Palace Master, at demigod ng Celestial Empire ay bumisita sa Royal Tomb ni Emperor Martin sa gabi. Nakuha niya ang elixir ng buhay at isang libro ng kababalaghan mula sa Royal Tomb. Bumilis ang tibok ng puso ni Tyr nang makita ang pamagat. Ang ulat na ito ay inihain ng GPE. Isinulat nito ang tungkol sa nakaraang insidente kung saan pumasok si Tyr sa Royal Tomb. Nakaramdam si Tyr ng pandamdam sa kanyang anit habang binabasa niya ang mahabang nilalaman sa ibaba. Gaya ng inaasahan sa mga source ng GPE. Kahit na ang mga kaganapang ito ay naganap sa sinaunang martial arts world, alam pa rin nila ang lahat tungkol sa mga ito. Hindi lang nila alam na naglakbay si Tyr sa Japan para kunin ang sekretong susi, ngunit alam din nilang may kasama siyang 4 pang demigod para makipagsapalaran sa Royal Tomb. Idinetalye din nito ang mga engkwentro ng grupo sa milyon-milyong sundalong luwad na humaharang sa kanilang daan. Ang lahat ng ito ay malinaw na iniulat ng GPE. Sinabi rin ni Tyr na sabay-sabay na pinatay ang 3 demigod na magkakasunod sa Royal Tomb. Itinuring siya ng GPE bilang ang pinakamahusay na demigod sa mundo sa kasalukuyang panahon. Nakaramdam si Tyr ng lamig sa kanyang gulugod habang binabasa niya ang ulat. Pakiramdam niya ay pinagmamasdan siya mula sa likuran ng isang pares ng mga mata. Pinagmamasdan nito ang bawat galaw niya, na sobrang nakakatakot at nakakatakot. Naisip ni Tyr sa kanyang sarili, anong uri ng organisasyon ang GPE? Paano nila nalaman ang tungkol sa nangyari sa libingan ng hari? Sinabi ba ni Archie sa kanila ang lahat? Ngunit bakit hindi nila iniulat ang pag-akyat ni Cicero sa ibang espasyo kasama ang milyon-milyong sundalo? Hindi ba nila alam ang tungkol doon, o dahil ba hindi sila naglakas loob na iulat ang pangyayaring iyon? Ang puso ni Tyr ay napuno ng mga pagdududa sa puntong ito. Walang alinlangan, ang layunin ng GPE ay ipahayag sa mundo na si Tyr ay naging isang demigod. Samantala, nais din nilang malaman ng mundo na si Tyr ay may elixir ng buhay at isang Book of Wonders sa kanya. Gusto nilang pilitin si Tyr na sumakay sa mga alon. Bilang kahalili, maaari nilang nilayo na bumuo ng isang bagong panahon sa pamamagitan ng paggawa kay Tyr na kakaiba sa karamihan. Si Tyr at GPE ay palaging may kooperatiba na relasyon sa nakaraan. Walang sama ng loob o contradiction sa pagitan nilang dalawa. Bakit siya itinayo ng organisasyong ito out of the blue? Boss, iniulat ng GPE na kung ang isa ay mangolekta ng 5 libro ng mga kababalaghan, ang isa ay maaaring maging isang Diyos. Ito ba ay itinuturing na isang lihim para sa iyo noon? Tanong ni Juan sa gilid. Ito ay. Huminga ng malalim si Tyr at nagpaliwanag, bago ito, iilan lang ang nakakaalam tungkol sa 5 libro. Gayunpaman, inihayag ng GPE ang mga sekreto ng 5 aklat pati na rin ang aking personal na impormasyon sa buong mundo. Walang alinlangan na tataas ang bilang ng mga taong interesado sa mga aklat.
Bago ito, ang kailangan ko lang gawin ay magbantay laban sa sinaunang martial arts world. Ngayon, ang mga demigod ng buong mundo ay mapapatingin sa akin. Ano ang sinusubukang gawin ng GPE? Sigaw ni Juan matapos masuntok ang isang bagay. Dapat ba tayong bumalik kay Rain at alisan ng takip ang organisasyong ito? Hindi ganoon kadali. Noon pa man ay iniisip ni Tyr na medyo misteryoso ang GPE. Kahit na siya ngayon ay naging isang demigod, ang paghahanap ng GPE sa malawak na mundo ay halos imposible. Kaya lang naramdaman ni Tyr ang isang napipintong panganib na paparating sa kanya mula sa kaibuturan. Ang serye ng mga aksyon na ginawa ng GPE ay nagpabagabag sa kanya. Ang motibasyon ng GPE para sa pagbubunyag ng impormasyong ito ay mas komplikado kaysa sa pagiging isang whistleblower lamang. Alam niyang may iba pang dahilan sa likod nito. Ilang ulit na pinahid ni Tyr ang kanyang mga templo. Pagkatapos, iniangat niya ang kanyang ulo para tingnan ang langit sa itaas niya. Pakiramdam niya ay may isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya mula sa likod ng mga puting ulap sa kalangitan sa lahat ng oras. Ang GPE ay may Diyos na pananaw. May Diyos ba sa likod mo? Biglang sumagi sa isip ni Tyr ang kaisipang iyon. Mabilis niyang ibinasura ang ideyang ito bilang masyadong katawa-tawa. May isang lungsod na matatagpuan sa direksyon ng pagsikat ng araw. Ito ay kilala bilang East City. Ang lungsod na ito ay napapaligiran ng magandang kalikasan. Ang East Tower ay isang napakagandang istruktura na nakatayo sa pampang ng isang napakalaking ilog na umaagos patungong silangan. Ang gusali ay kabilang sa isa sa 9 Great Creeds sa sinaunang martial arts world. Dito matatagpuan ang base camp ng East Clan. Kalahating taon na ang nakalilipas, mula nang maubos ni Archie ang lahat ng kanyang sigla para makatakas mula sa libingan ng hari, tumakas siya pabalik sa kanyang pamilya. Pagkatapos noon, umatras siya sa isang gusali at hindi na nagpakita. Nang unang sumikat ang araw ngayong umaga, may maliwanag na puting liwanag na bumungad sa kalangitan. Lumayo pa ito para itago ang maningning na pulang araw. Personal na ipinatawag ng Patriarch ng East Clan ang lahat ng senior member ng clan sa conference hall sa tanghali. Ang pagpupulong ay pangungunahan mismo ni Archie. Nagkagulo ang buong East Clan sa sandaling ginawa ang anunsyo na ito. Ang angkan ay namangha sa desisyon ni Archie na lumabas sa pag-iisa 6 na buwan na ang nakakaraan. Kasunod nito, ang demigod ay malubhang nasugatan nang siya ay umuwi. Mula noon ay gumagaling na siya. Ang buong East Clan ay natural na nagbigay ng malaking kahalagahan sa pagpupulong, lalo na't iniwan ni Archie ang kanyang pag-iisa at umabot sa personal na pamunuan ito. Ang conference room ay puno na ng mga tao pagsapit ng 2:00 ng hapon. Mayroong higit sa 30 tao ang natipon doon, na lahat ay makapangyarihang tao sa sinaunang martial arts world. Hindi pa dumarating si Archie. Ang mga taong ito ay lahat ay naghihintay sa silid at nag-uusap sa patahimik na mga tono. Wala silang ideya kung bakit nagpasya si Archie na idaos ang pulong na ito sa kanila ng personal. Kabanata 1882. Ang pagpupulong. Isang matandang lalaki na may pilak na buhok at nakasuot ng puting damit ang nakatayo sa gitna ng silid. Lumingge-lingge siya sa paligid at hindi maiwasang sawayin sila ng mahinang boses, "Tahimik kayong lahat." Halos biglang tumahimik ang buong eksena. Walang nangahas na gumawa ng anumang mga haka-haka. Kailas East ang pangalan ng matanda. Siya ang kasalukuyang patriarch ng angkan. Sa puntong ito, sumigaw ang isang tao sa labas ng kwarto, "Nandito na si Archie." Ang eksena ay kapareho ng kung ang emperador ay dumating sa sinaunang hukuman. Lahat ng naruroon ay agad na tumayo mula sa kanilang mga upuan ng may paggalang. Mukhang pagod si Archie. Nakasuot siya ng simpleng damit habang papasok siya mula sa labas. "Pagbati, Archie. Pagbati, Archie." Ang lahat ay lumuhad sa lupa tulad ng kung paano binati ng mga ministro ang kanilang emperor. Isa-isang sumamba kay Archie ang lahat. "Lolo." Magalang na tinawag ni Patriarch Kayla si Archie bilang lolo. Lumuhad siya sa lupa at tumayo bago nagmamadaling lumapit kay Archie. Pagkatapos, ainal-alayan niya si Archie sa gintong upuan sa gitna ng silid at ainal-alayan siyang makaupo. Matapos makaupo si Archie, magalang na tumayo si Kayla sa gilid. Pagkatapos, ibinalik ni Archie ang kanyang sulyap mula sa itaas, ang mga nakipag-eye contact sa kanyang titig ay nakaramdam ng nerbiyos. Walang nangahas na tingnan siya sa mata.
Marahas ulit na umubo si Archie. Dati siyang nakipag-away kay Tyr sa Royal Tomb at nauwi sa matinding pinsala. Karamihan sa kanyang mga sugat ay gumaling pagkatapos ng isang panahon ng paggaling. Gayunpaman, ang kanyang tumatanda na katawan ay hindi nagpapahintulot sa kanya na gumaling ng kasing bilis ng mga kabataan. Ang kalusugan ni Archie ay nagsimulang lumala araw-araw. Mamatay siya sa loob ng isang taon kung magpapatuloy ito. Ang kinalabasan ay hindi isang bagay na handa niyang tanggapin. Sa makatuwid, dapat niyang gawin ang lahat sa kanyang makakaya upang mapahaba ang kanyang buhay sa anumang paraan. Ang sukdulang layunin sa kanyang buhay ay umunlad ng mas mataas kaysa sa demigod realm. Naabot na niya ang kasalukuyang cultivation heights habang nabubuhay ng husto. Ang katanyagan at kayamanan ay naging isang bagay ng nakaraan. Ang kanyang pagtugis ay higit pa sa mahabang buhay. Nais niyang gawin ito ng isang hakbang at tuklasin ang God Realm, na umiiral lamang sa mga alamat. Tahimik na nakaupo ang lahat sa kwarto. Personal na ginanap ni Archie ang pagpupulong na ito ngayon, na ang ibig sabihin ay mayroon siyang mahalagang pag-usapan. Ang kailangan lang nilang gawin ay umupo ng tahimik at makinig. Matapos ay regulate ni Archie ang kanyang paghinga ng ilang sandali, sa wakas ay naibalik niya ang kaunting katahimikan sa kanyang kutis. Dahan-dahan siyang nagsalita, 6 months ago, I left my secluded sanctuary. Together with 3 veteran demigods, we went to Hurla City's royal tomb with Tyr. All of us were our eyes on the elixir of life. Maraming mga bagay ang nangyari doon. Ang iba pang 3 demigod ay tragically namatay sa mga kamay ni Tyr samantalang ako ay desperadong tumakas upang mabuhay. Ang aking kalusugan ay lumala mula noon. Sa palagay ko ay hindi ako makakatagal ng higit sa 2 taon kung ito ay patuloy. Kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ng bawat isa nang sabihin ang mga salitang ito. Ang isang demigod ay ang pundasyon para sa isang creed upang makakuha ng isang foothold sa sinaunang martial arts world. Ito ay isang walang uliran na dagok sa pamilya kung ang kanilang demigod ay mamatay. You will live forever, Archie. You will live until the end of time. I'm sure you can live for 8,000 years. Isang butliking family member ang tumayo at bumati sa kanya sa maluhaluhang boses. Sampal. Sinampal ni Archie ang lalaki at pinalipad ito bago pa siya makatapos. Siya ay tila medyo hindi nasisiyahan. Samantala, sa way ni Kayles, may importanteng sasabihin si Archie. Bakit mo siya sinusubukang pigilan sa pagsasalita? Umalis ka na dito ngayon din. Na-expel ka na sa pamilya. Agad namang may pumasok at kinaladkad ang lalaking iyon. Sinulyapan ni Kayles ang mga tao at sinabing, pumasok si Archie sa Royal Tomb para kunin ang elixir. Ito ang tanging magic pill na nagpapahintulot sa kanya na basagin ang sumpa ng demigod, masira ang mga tanikala, at bumalik sa kanyang kalakasan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating pakilyusan ang kapangyarihan ng buong angkan para tulungan si Archie na makuha ang elixir na ito. Lahat ng naruroon ay mga bigwig sa sinaunang martial arts world. Natural, marami silang alam tungkol sa demigods. May elixir si Tyr. Nauna na niyang pinatay ang 3 veteranong demigod at labis na nasugatan si Archie. Ang mga pangyayaring iyon ay higit pa sa sapat upang ipakita ang nakakatakot na lakas ni Tyr. Sino ang maglalakas loob na mag-claim na maaari nilang makuha ang elixir mula sa isang mabigat na powerhouse na tulad niya? Nakakabinging tahimik ang buong kwarto. Sa mga regular na araw, ang mga taong ito ay makapangyarihan at dominanti, ngunit wala sa kanila ang nang-ahas gumawa ng ingay sa oras na ito. Mayroon bang magandang ideya o mungkahi ang sinuman sa inyo? Dismayado si Kayles habang pinagmamasdan ang mga reaksyon ng iba noon. Ang kanyang angkan ay isa sa 9 na dakilang credo, ngunit isang binata sa edad na 30s ang natakot sa kanila hanggang sa mamatay. Isa itong lubos na kahihiyan sa kanilang reputasyon. Isang direktang inapo ng pamilya ang tumayo at nagsabi, Patriarch at Archie, ang lalaking iyon ang pinakabatang demigod sa sinaunang martial arts world. Siya ang sentro ng atensyon ng mundo. Naniniwala ako na hindi makatotohanan para sa atin na kunin ang elixir mula sa kanya sa pamamagitan ng puwersa. Eren, may idea ka ba kung anong gagawin mo? Tanong ni Kayles. Sumagot si Eren, ang elixir ay mahalaga, ngunit ito ay walang silbi para kay Tyr. Siguro maaari nating ipagpalit ang elixir sa kanya kung makakaisip ang ating pamilya ng isang bagay na mahalaga. Bilang isa sa greatest 9 creeds,
ang East Clan ay may hindi mabilang na mahahalagang mapagkukunan. Sila ay higit pa sa kakayahang magpakita ng walang katulad na mga kayamanan. Gayunpaman, paulit-ulit na ikinaway ni Archie ang kanyang kamay. Aniya, Tyr will never agree to exchange with me. We have to think of other ways. Ang iba ay wala nang masabi dahil sinabi na ni Archie na hindi gagana ang pamamaraang ito. Sino ang maglalakas loob na suwayan si Archie, ang pinakamataas na buhay ng angkan? Sa sandaling iyon, tumayo ang isa pang lalaki at nagsabi, sa aking pangunawa, pumasok si Tyr sa sinaunang martial arts world sa loob ng 2 taon. Marami siyang kaibigan at pamilya na naninirahan sa mga mortal na lungsod. Magagamit ba natin ang kaalamang ito sa ating sariling kalamangan? Sinasabi mo bang kidnapin natin ang mga kaibigan at pamilya niya para takutin siya? Natigilan si Kayles. Si Tyr daw ay isang taong nagpapahalaga sa pagmamahal at katwiran, sabi ng core family member na iyon. Mapipilitin natin siyang ibigay ang elixir hanggat maaari nating agawin ang isang taong pinapahalagahan niya. Kabanata 1883. Isang masamang pagkilos. Ang mungkahi na ito ay mas masahol pa. Itinanggi ni Kayles ang mungkahi bago ibinigay ni Archie ang kanyang tugon. Nang itinatag ang Celestial Empire, nakipagkasundo ang gobyerno sa sinaunang martial arts world. Pinahintulutan ng mga opisyal ang komunidad na magpatuloy na tumakbo sa bansa, ngunit hindi tayo dapat makialam sa mga makamundong gawain ng walang pahintulot. Kung gagamitin natin ang pamamaraang ito para kidnapin ang pamilya ni Tyr sa mortal na mundo, hindi lang ito magpapasiklab ng krusada mula sa iba pang mga creed, kundi makikisangkot din ang Dragon Squad at mapangwasak na suntok. Ang ganitong uri ng bagay ay maaaring maging malubha o hindi gaanong mahalaga. Si Tyr ay may malapit na kaugnayan sa Dragon Squad na kumakatawan sa gobyerno. Kung ang bagay na ito ay tumaas, ito ay magiging kapahamakan para sa ating angkan. Ang pag-aalala ni Kayles ay nagmula sa kanyang malawak na pananaw sa sitwasyon. Sa kabila ng pagiging isa sa 9 na dakilang credo, ang angkan ay hindi gaanong mahalaga sa harap ng mga modernong puwersang militar. Hinding-hindi gagawa ng ganito ang kanilang angkan. Sumangayon si Archie sa pananaw ni Kayles dahil ayaw niyang makasakit sa mga opisyal ang makasariling hangarin ng kanilang angkan. Kaya naman, tutol siya sa planong pagkidnap sa pamilya ni Tyr. Biglang, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 50 anyos ang tumayo mula sa karamihan. Ang pangalan niya ay Dane. Siya ang pinakabatang pinsan ni Kayles, at mayroon siyang mahalagang posisyon sa pamilya. Siya rin ang namamahala sa pagtulong sa angkan sa pag-recruit ng mga mahuhusay na mandirigma at pagsipsip ng bagong dugo mula sa mga mortal na lungsod. Si Archie at Patriarch, ang pagpapadala ng isang tao upang hulihin ang pamilya ni Tyr sa mortal na lungsod ay magiging isang paglabag sa opisyal na kasunduan. Gayunpaman, kung pagbabantaan natin si Tyr sa isang tao sa sinaunang martial arts world, ang mga opisyal ay walang kapangyarihan na makialam. Ang sinaunang martial arts world. Marami sa mga senior member ng clan ang nagliwanag sa sandaling sabihin ito ni Dane. Wala raw masyadong kaibigan o pamilya si Tyr na kamag-anak niya sa sinaunang martial arts world, may mabilis na gumanti. Nakipagkaibigan lang siya sa White Family at Regal Palace hanggang ngayon. Kahit anong puwersa ang kasama, wala sa kanila ay mga puwersa na madaling harapin ng ating angkan. Pinaikit ni Dane ang kanyang mga mata at sinabing, marami sa inyo ang hindi nakakaalam nito. Sa totoo lang, si Tyr ay may master na nagngangalang Notice Windsor sa mga mortal na lungsod. Isa rin siyang magaling na martial artist. Dumating si Notice sa ating pamilya matapos makatanggap ng ilang imbitasyon. Ilang taon na ang nakalilipas. Siya ay naging isang transformation powerhouse salamat sa mga mapagkukunan ng ating pamilya. After he became a transformation warrior, he decided not to work with our family. Umalis siya after aiding our family with a matter. Maraming tao sa silid ang nagulat nang marinig ang mga salitang ito. Ang pag-imbite ng mga talento sa mga mortal na lungsod ay karaniwang gawain sa sinaunang martial arts world. Mayroon silang espesyal na organisasyon na nagbabantay sa komunidad ng martial arts ng mga mortal na lungsod. Magpapadala sila ng mga imbitasyon sa ilan sa pinakamakapangyarihang powerhouse ng komunidad. Sa pamamagitan ng pag-anyaya sa mga taong ito na sumama sa kanila, mag-aalok sila sa kanila ng magandang resource cultivate.
Matapos magawa ng mga talentong ito ang isang bagay, iaalok nila sa mga taong ito ang opsyon na manatili sa pamilya at magtrabaho kasama nila o tulungan ang pamilya na makamit ang isang misyon at mabawi ang kanilang kalayaan. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang pinahintulutan ang angka na umasa sa mga manlalaban na ito upang malutas ang ilang mahihirap na problema, ngunit pinayagan din silang mag-recruit ng mga bagong miyembro. Ang master ni Tyr, ang Beggar King, ay inimbitahan din ng clan na pumasok sa sinaunang martial arts world noong panahong iyon. Agad namang nagtanong si Kayles, nasaan si Notes? Sumagot si Dane, si Notes ay pulubi. Pagkatapos niyang iwan ang ating pamilya, malamang na naglakbay siya sa buong mundo at namalamow sa kanyang paglalakbay. Bagamat wala akong ideya kung nasaan siya ngayon, sa malawak na network ng mga impormante ng ating clan, hindi dapat maging mahirap ang paghahanap sa kanya. Sigurado ka bang ibibigay ni Tyr ang elixir para sa kapakanan ni Notes? Patuloy na tanong ni Kayles. Kung si Tyr ay isang taong nagpapahalaga sa pagkakaibigan at personal na katapatan, hindi niya tatanggihan ang ating kahilingan, paliwanag ni Dane. Nagpalitan ng tingin sina Kayles at Archie. Pagkatapos, tumayo si Archie at lumabas kaagad ng conference room. Lumabas siya ng silid ng walang pahayag habang pinapanatili ang kanyang kalmado. Maliwanag, ipinagkatiwala niya ang desisyon kay Kayles. Ang pamamaraang ito ng pagkuha kay Notes at pagdiin kay Tyr na ibigay ang elixir ay talagang kasuklam-suklam. Kaya naman pinili ni Archie na huwag nang manindigan at ipinaubaya kay Kayles ang gumanap na kontrabida. Hindi na mapakali si Kayles sa anumang bagay sa oras na iyon. Siya ay nagutos, ipasa ang aking mga utos. Ibalik si Notes sa manor sa loob ng 1 linggo. Dane, kailangan kitang personal na pangasiwaan ang bagay na ito. Roger yan. Makalipas ang 7 araw. Ang Iron Peaks ng Sutton Town ay isang desyerto na lugar ng bundok. May isang nayon na naitatag ng daan-daang taon. Ito ay nagdarahop at walang kuryente. 20 taon pa lang ang nakalipas, medyo maunlad na ang nayong ito. Ang nayon ay tahanan ng humigit kumulang 50 o 60 pamilya. Ang lahat ng mga pamilyang ito ay kumikita sa pagsasaka at pangangaso. Ito ay isang paraan ng pamumuhay na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, at nagbigay daan ito sa mga taga-nayon na maging makasarili. Sa paglipas ng panahon, ang mga kabataan ay nagsimulang umalis sa nayon isa-isa upang maghanap ng trabaho sa labas ng mundo. Tanging ang mga matatanda at bata ang natira sa nayon. May isang paaralan sa nayon. Mayroong higit sa 100 ng mga mag-aaral na pumasok sa paaralan. Tinuruan sila ng isang dalagang guro na kalaunan ay umalis sa nayon dahil ikakasal na siya. Mahigit 100 ng estudyante ang hindi na nakapag-aral mula noon. 1 taon na ang nakalipas, isang matandang pulubi ang bumisita sa nayon. Sinabi niya na nakatanggap siya ng ilang edukasyon at maaaring turuan ang mga bata na bumasa. Humingi lang siya ng 3 pagkain sa isang araw bilang kabayaran. Ang matandang pulubi na ito ay ang kilalang Beggar King ng martial arts community ng Celestial Empire. Kung pag-uusapan, ang proseso ng pag-iisip ng lalaking ito ay hindi isang bagay na kayang unawain ng mga ordinaryong tao. Siya ay nagmula sa pamilyang Windsor, isa sa 4 na noble imperial na pamilya ng Celestial Empire. Siya ay isang patriarka na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan at namuhay ng comfortable. Sa huli ay iniwan niya ang kanyang pamilya at naging pulubi. Kasunod nito, pinuntahan niya si Rain ng mag-isa at pinagtibay ang isang malaking grupo ng mga ulila na napakagaling. Itinatag ng mga ulilang ito ang Regal Palace, ngunit umalis si Notes matapos itong maging kilala at nagpatuloy sa paglalakbay sa buong mundo. Ang kanyang apprentice ay bumangon upang maging pinakamakapangyarihang demigod sa sinaunang martial arts world, ngunit pinili niyang magturo sa malayong rehiyon ng bundok na ito. Ang buhay ni Notes ay maaaring ituring na maalamat. Ang dahilan kung bakit siya binansagan bilang isang alamat ay may kinalaman sa kanyang pagkatao. Ang buhay ni Notes ay lubos na katulad ng sa hepe ng sekta ng mga pulubi, isang kilalang karakter sa nobelang Alamat ng Mga Bayani ng Condor. Kabanata 1884. Muling magsasama ang guro at Tyr. Malinaw na maririnig ang malakas na pagbabasa mula sa mabahong paaralan sa oras na ito. Ang mga magsasaka ay nagsusumikap tuwing tanghali, ang kanilang pawis ay tumutulo sa lupa. Walang nakakaalam na ang pagkain sa kanilang mga plato ay bunga ng pagsusumikap ng mga magsasaka.
Umupo si Notes sa harap ng podium. Isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang nakatingin sa dose-dosenang mga estudyanteng nagbabasa ng mga sinaunang tula mula sa kanilang mga aklat-aralin. Ang bunso ay mga 5 o 6 na taong gulang, at ang pinakamatanda ay mga 11 o 12 taong gulang. Walang pagkakaiba sa edad dito. Parehong mas matanda at mas batang mga bata ay tinuruan ng parehong guro sa parehong silid-aralan. Ang kanilang mga marka ay mas mababa kaysa sa mga bata sa labas ng mundo, ngunit ang bawat bata ay may kanya-kanyang mithiin at ambisyon. Nais nilang makaalis sa kabundukan at tumulong na mapabuti ang kanilang bayan. Pagkatapos ng klase, lumabas si Notes sa classroom. Sinindihan niya ang tabako sa smoking pipe at huminga ng malalim. Ang maaliwalas na kalangitan sa labas ay biglang naging madilim at maulap. Hindi sinasadyang tumibok ang puso ni Notes, isang masamang premonition ang bumabalot sa kanyang isipan. Lolo Windsor, ang labas ba ng mundo ay talagang kasing ganda ng sinabi mo? Totoo bang lahat ay kumakain ng karne araw-araw? Totoo bang may tren na kayang bumiyahe ng thousands of kilometers in a single day? Kung ganoon nga, ibig sabihin makakabalik na ang tatay ko sa village namin within a day. Pagkatapos ng klase, pinalibutan ng mga bata si Notes na parang huni ng mga ibon at patuloy na nagtatanong sa kanya. Ang kanilang mga tanong ay maaaring mukhang kakaiba sa ibang bahagi ng mundo, ngunit sila ay napakahalaga sa kanila. Sa kanilang opinyon, ang pinakamasayang bagay sa mundo ay ang makakain ng karne minsan o 2 beses sa isang taon at makilala ang kanilang mga magulang. Pagbalik nila sa trabaho noong bagong taon, binilhan sana sila ng kanilang mga magulang ng mga bagong laruan. Lolo Windsor, sabi mo mabubuhay tayo sa malaking lungsod sa hinaharap kung mag-aaral tayong mabuti at magpapalakas ng ating sarili sa kaalaman. Totoo ba iyon? Dahil mas matanda si Notes, mas pinili ng mga bata na tawagin siyang lolo, kaysa sa kanilang guro. Mas gusto rin ni Notes ang pangalang ito. Ngumiti siya at niyakap ang mga bunsong anak, at sinabing, "Siyempre, kaya mo. Pero marami kang pagdurusa sa daan. Tandaan mo, walang imposible para sa isang taong nag-iisip dito. Hanggat kaya mong magtiis sa hirap at tiyaga, lahat kaya mong gawin paglaki mo. Pwede ba akong bumili ng kotse? Sigurado." Tumango si Notes at sinabing, "Maaari ka ring bumili ng eroplano kung gusto mo." Patuloy niya, "May alagad ako noon. Medyo pulubi siya nung nakilala ko siya, pero siya yung tipo ng bata na handang magtiis sa hirap at tiyaga, kaya malayong nalampasan niya ang mga nagawa ko. Lahat ay napupunta sa kanya sa labas ng mundo." Si Notes ay nagsasalita tungkol sa kanyang mga mithiin sa buhay kasama ang mga batang ito. Samantala, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim ang pumasok sa nayon na naglalakad mula sa isang lugar sa labas. Walang bibisita sa sira at atresadong nayon sa kabundukan maliban sa mga taga-baryo na nagtatrabaho sa lungsod ay babalik sa panahon ng pista ng bagong taon. Isang grupo ng mga internet celebrity ang dumating sa nayon dala ang kanilang mga kamera noong nakaraang taon. Sinabi nila na kinukunan nila ang isang dokumentaryo. Ipinatawag nila ang lahat ng matatanda sa nayon at namahaji ng pera sa bawat isa sa kanila habang kinukunan ang kaganapan gamit ang kanilang kamera. Matapos makunan ang video, walang kahihiyang hiniling ng mga internet celebrity na ito ang perang ipinamigay nila. Sa makatuwid, ang mga taga-nayon ay walang magandang impresyon sa mga tagalabas. Isa pang grupo ng mga tagalabas ang dumating sa nayon. Nakuha nila ang atensyon ng marami sa mga taga-nayon. Ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya ay walang iba kundi si Dane, isang senior member ng East Clan. "Alam ko ang pinagkakaabalahan ninyong lahat." Galit na tumingin sa grupo ni Dane ang isang matandang nasa 70s na nakasaklay. He chided, "You people must be internet celebrity from the outside world, right? May apo back on the New Year and told US about you guys. Pupunta ka ba sa village namin para mag-show ulit? Umalis ka na sa village ko. Umalis. Hindi welcome dito ang mga tulad mo." Napatulala si Dane at ang grupo niya. Hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ng matanda. Pagdating sa pakikitungo sa mga matatanda sa nayon, si Dane ay napakamagalang. Mahinang sabi nito habang papalapit sa kanya, "Matanda, na misunderstood mo ang pakay namin. Hindi kami mga internet celebrity. We are here to look for someone. May hinahanap ka. Sinong hinahanap mo?"
Malayo at atresado ang village namin, kaya wala ang mga taong hinahanap mo. Sunod-sunod na lumabas ang maraming tao sa nayon. Lahat sila ay mga senior citizen sa kanilang mga 70s at 80. Pakiramdam ni Dane ay walang kapangyarihan sa sitwasyon. Wala siyang magawa sa harap ng mga matatandang ito. Imposibleng makipag-away siya sa mga matatanda. Ipinaliwanag niya, pumunta kami para hanapin si Lolo Windsor. Kung tama ang intel ko, dapat teeter siya sa village nyo. Notice. Ano? Bakit mo gustong hanapin si Kuya Windsor? Tanong ng matanda na nanguna. Hehe. Oo nga pala, may importante kaming pag-uusapan sa kanya. Hindi kami papasok since ayaw mo kaming pumasok sa village. Please help us to pass the message to him. Habang nagsasalita siya, mataktikang naglabas si Dane ng isang stack ng pera mula sa kanyang bag. Aniya, narito ang munting regalo ko para sa nayon. Maya-maya, magpapadala ako ng magde-deliver ng marami pang gamit. Hindi natuwa ang matanda na makita ang ganoon kalaking halaga ng pera. Sa halip, nagagalit na naman siya. Hindi lang siya. Ang ibang matatanda sa likod niya ay pare-parehong galit din. Ginagawa mo na naman kami ng ganitong klaseng panlilinlang. Nasaan ang kamera? Kukunin mo ang pera sa amin pagkatapos ng filming ha. Umalis ka. Umalis ka dito. Kunin mo ang pera mo at umalis ka dito. Sa sinabi niyang iyon ay itinapon ng matanda ang perang iniabot ng Dane. Medyo naging awkward ang atmosphere. Ano man ang kaso, si Dane ay direktang inapo ng East Clan, isa sa 9 great creeds ng sinaunang martial arts world. Kailan siya huling kinutya ng isang ordinaryong matanda? Hindi man siya galit ay hindi na napigilan ng mga nasasakupan na kasama niya ang galit. Matanda, how dare you disrespect kami? Si batang lalaki na nagkataong direktang descendant din ni Dane ay biglang lumakad na galit na galit. Sa sandaling iyon, si Notice, na dating nasa paaralan, ay lumitaw ng wala sa oras sa eksaktong sandaling iyon. Isang grupo ng mga bata ang nagpakita kasama si Notice. Nakangiting yumuko si Notice. Pinulot niya ang salansa ng pera na ikinalat ng matanda sa lupa. Inilagay niya ang perang iyon sa palad niya at ilang beses itong tinimbang. Hinimok niya, matandang Hank, ang stack ng cash na ito ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Ito ay sa iyo upang panatilihin. Bilasan mo at kunin ito. Maaari mong ipamahagi ang pera sa mga taga-nayon upang mapabuti ang kalidad ng buhay sa komunidad. Kabanata 1885. Sumama ka sa akin. Kuya Windsor, anong ginagawa mo? Nagtataka ang matandang Hank na tumingin kay Notice, ngunit hindi siya pinansin ni Notice. Lumingon siya sa direksyon ni Dane ng isang ngiti habang sinasabi, Mr. East, ang iyong clan ay ang creed sa sinaunang martial arts world. Ang stack ng cash na ito ay mayroon lamang ilang libong dolyar. Hindi ba ito masyadong maramo sa iyo? Tingnan mo ang iron picks. Ang baryong ito ay walang kuryente o tubig. Upang makabiyahe sa pinakamalapit na bayan, ang mga taga-nayon ay kailangang maglakad pabalik-balik sa halos buong araw. Ang mga bata ay nakakakain lamang ng karne sa panahon ng tag-araw. Sa totoo lang, mas komportable ang buhay ko bilang isang pulubi sa labas ng mundo, dapat kang mag-donate ng pera dahil libu-libong kilometro ang nilakbay mo para makarating dito, tama ba? Si Notice ay hindi pipigilan ng lahat ng walang kabuluhang ito. Siya ay walang pag-alala, kaya nasasabi niya kung ano ang gusto niya. Maliwanag, sinusubukan niyang mangikil ng pera kay Dane. Matalino si Dane. Naintindihan niya kaagad ang ibig sabihin ni Notice. Wala naman siyang nakitang masama sa paglapit ni Notice kaya tumalikod siya at naglakad papunta sa kasama niyang subordinate. Tumigil ka nga dyan. Hindi mo ba alam ang gagawin mo? Hiling niya. Nagkatinginan ng mga aliping iyon. Bagamat nag-aatubili silang gawin iyon, inilabas pa rin nila ang kanilang mga wallet at lahat ng pera sa kanila. Yun lang ang meron tayo. Sana sapat na, sabi ni Dane sabay kuha ng pera at iniabot kay Notice. Hehe. Basta lahat ginawa mo ang best mo. Kinuha ni Notice ang pera at lumapit kay Old Hank. Kunin ang pera at ipamahagi ito sa lahat, sabi niya habang pinalamanan niya ang 10,000 dolyar sa kanyang mga kamay. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nag-aalaga sa akin ng mahigit 1 taon. Mukhang naintindihan ni Old Hank ang ibig sabihin ni Notice. Nagtanong siya sa nanginginig na tono, Brother Windsor, ano ang ginagawa mo? Aalis ka na ba? Oo.
Ngumiti si Notes at tumango. Pinalibutan siya ng mga batang iyon. Si Notes lamang ang gurong nakapagtuturo sa kanila na bumasa at sumulat sa kanilang nayon. Kung umalis siya, ang mga batang ito ay hindi makakapag-aral. Lolo Windsor, mangyaring huwag umalis. Oo, huwag ka nang umalis. Sa hinaharap, tiyak na mas bibigyan namin ng pansin ang iyong mga aralin. Nangako rin kaming mag-aaral sa labas ng mundo. Lolo Windsor, kung aalis ka sa nayon, walang makapagtuturo sa amin. Tumulo ang luha sa mga mata ng mga bata. Ang kanilang mga salita ay napuno ng pag-aatubili dahil ayaw nilang umalis si Notes. Alam ni Notes na kailangan niyang umalis nang dumating ang mga miyembro ng East Clan. Lahat ay wala sa kanyang mga kamay. Siya ay gumugol ng higit sa 1 taon sa maliit na nayon sa bundok na ito. Wala siyang kaalaman sa labas ng mundo. Kaya naman, hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Tyr sa Royal Tomb. Gayunpaman, naisip na niya ang ilang mga posibilidad sa likod ng pagbisita ng East Clan. May mahalagang nangyari siguro para sa mga miyembro ng East Clan na maglakbay ng libu-libong kilometro dito para makuha siya. Si Notes ay may utang na loob sa East Clan, kaya hindi niya maaaring salungatin ang kanilang mga kagustuhan sa anumang paraan. Sa kaibuturan, nag-aatubili siyang iwan ang mga kaibig-ibig at masisipag na mga bata. Buong buhay niya ay gumagala siya. Kapayapaan at katahimikan lang ang naramdaman niya sa kanyang puso ngayong taon. Gusto niya talagang dito na lang ang natitirang bahagi ng buhay niya kung kaya niya. Sige, tumigil ka na. Isa-isang hinaplos ni Notes ang ulo ng mga batang ito. Tatanda na ako, at wala na akong maituturo sa inyo, paliwanag niya. Okay lang ba kung mag-ayos ako ng mas bata at mas maalam na guro na pupunta dito? Hindi. Gusto ka namin, Lolo Windsor. Tama, Lolo Windsor. Bawal kang umalis. Tatanggi kaming pumasok sa paaralan kung umalis ka. Niyakap ng mga batang ito si Notes at sinabing hindi siya makakaalis, habang si Dane at ang iba ay tumabi at metiyagang naghihintay kay Notes na asikasuhin ang lahat. Ang mga matatanda sa nayon ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan sa kung ano ang tunay na nangyayari. Kuya Windsor, kailangan mo bang umalis? Tanong ng matandang Hank habang papalapit sa kanila. Oo. Tumango si Notes, makapangyarihan ang mga taong ito. Kung gayon, nag-isip sandali ang matandang Hank. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang tubo sa paninigarilyo at same time na binatikos, kayong mga brats. Tumigil ka sa paggawa ng eksena. Kailangan ninyong umuwi ngayon din. Itigil mo na ang pang-iistorbo kay Lolo Windsor. Nang sabihin ito ni Old Hank, lumapit din ang ibang matatanda sa nayon at sunod-sunod na isinantabi ang kanilang mga apo. Huminga ng malalim si Notes at sinabing, lahat ng mabubuting bagay ay dapat na matapos. Ngayon na ang oras para ako ay umalis. Bakit hindi ka manatili para sa isang huling pagkain bago ka umalis? Matagal mo nang pinagmamasdan ang malaking itim na tandang ng aking pamilya, mungkahi ni Old Hank. Ngayon, papatayin ko ito para sa iyo. Hahaha. Tumawa ng malakas si Notes. Tinapik niya ang balikat ni Old Hank. Noon pa kita banibiro. You can keep the black rooster. Hindi na isa-isang nagpaalam si Notes sa mga taong ito pagkatapos noon. Tumalikod siya at desididong naglakad palayo. Habang atubiling kumakaway si Old Hank at iba pang mga taga-nayon mula sa likuran, sinundan ni Dane at iba pa si Notes mula sa likuran. Hindi lumingon si Notes sa buong oras. Hindi nagtagal ay lumayo ang grupo sa kalsada sa bundok at patungo sa maputik na landas, makalipas ang 1 oras. Mayroong 2 high-performance na off-road na sasakyan na nakaparada sa highway, na minamaneho ni Dane at ng iba pa. Pakisakay sa kotse, Lolo Windsor. Pagdating sa katayuan ng sinaunang martial arts world na ito, mas makapangyarihan si Dane kaysa kay Notes. Gayunpaman, si Notes ay may kakaibang ugali, at mas iginalang siya ni Dane noong una siyang sumali sa East Clan. Bagamat dumating si Dane sa Notes na may partikular na layunin sa pagkakataong ito, iginagalang pa rin niya ito ng husto. Sumakay si Notes sa kotse at sumandal sa upuan ay umangkop sa mas komportableng poster. Well then, let's talk. Mr. East, bakit ka naglakbay dito para lang hanapin ako? Nakaramdam ng matinding pag-aalala si Dane, ngunit hindi niya intensyon na sabihin kay Notes ang totoo sa simula pa lang. Tumawa si Notes at sinabing, Mr. East, dapat mong malaman ang aking pagkatao.
Hindi ko naiisipin na tumakas ngayong nakasakay na ako sa kotse mo. Higit pa rito, lahat ng mga taong dinala mo ay mga mandirigma ng transformation. Kahit na tumakas ako, hindi ko ito magagawa. Tumigil sandali si Dane para isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian. Sa huli, wala siyang balak magtago ng anuman. Sinabi niya kay Notice ang lahat ng ginawa ni Tyr sa Royal Tomb noong nakaraan. Panay ang tingin ni Dane kay Notice pagkatapos noon, gayon din ang mga tingin ng ilang subordinate sa paligid niya. Lahat sila ay lumipat sa nababaluktot na mga poster upang mabilis silang makapag-react anumang oras na gusto nila. Magmamadali sila at susukuan si Notice nang walang pag-aalinlangan kung gagawa siya ng anumang pagtatangka na tumakas. Kabanata 1886. Ibigay ang elixir. Hindi nagpakita ng anumang agitated reaction si Notice matapos marinig ang paliwanag ni Dane. Matapos ang ilang segundong katahimikan, kumagalpak siya ng tawa. Natigilan si Dane at ang kanyang mga kasamahan sa pagtawa ni Notice. Nagtaka sila kung bakit tumatawa ang matanda. Tanong ni Notice, hindi ko inaasahan na ganito pala kalaki ang mga nagawa ng aking alagad. Pati si Archie takot na sa kanya ngayon. Kaya't banta mo siya ng elixir sa pamamagitan ng paggamit sa akin bilang leverage. Dahil sa malawak na pananaw sa sinaunang martial arts world, ang mga pamamaraan ng East Clan ay maaaring ituring na tuwid noon. Kaya, handa si Notice na sumali sa angkan pagkatapos niyang matanggap ang kanilang imbitasyon. Ngayon, gusto nilang banta si Tyr kay Notice bilang bargaining chip. Ito ay hindi eksaktong isang marangal na bagay. Lolo Windsor, sana maintindihan mo ang aming mga paghihirap, sabi ni Dane. We wouldn't resort to such a bad move if Tyr was willing to share the elixir in the first place. We don't have to do anything desperate if you are willing to assist us and persuade Tyr to hand over the elixir. Hindi ko siya kukumbinsihin, diretsong sagot ni Notice. Alam ko ang pagkatao ng aking alagad. Sinadya ni Archie na patayin siya noon sa libingan ng hari, ngunit nakatagpo siya ng isang malakas na pagtutol na halos pumatay sa kanya. Magiging masama sa aking alagad kung hikayatin ko siyang ibigay ang elixir, but I won't resist if you intend to threaten Tyr with me as a bargaining chip. Gayunpaman, Mr. East, dahil sa pagkakaibigan natin ang nararamdaman ko sa hilig na ipaalala sa iyo na hindi mo dapat saktan ang aking alagad. Kung hindi, naglalaro ka ng apoy. Pagkatapos magsalita si Notice ay inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang manggas. Ibinaling niya ang ulo sa gilid at pumikit para matulog. Napatulala si Dane habang nakatitig kay Notice. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, ngunit patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Notice. May kilabot na pakiramdam na namumuo sa kanyang puso. Dumating sina Notice at Dane sa manor ng East Clan kinaumagahan. Hindi itinuring ng angkan si Notice bilang isang bilanggo. Sa halip, inayos nila na manatili siya bilang isang kilalang panauhin sa manor. Kasabay nito, nagpadala ang angkan ng mensahero sa Regal Palace upang ipaalam kay Tyr na si Notice ay banihag sa manor ng East Clan. Bumalik sa Komodo Island, ang base camp ng Regal Palace. Nang malaman ni Tyr na ang kanyang amo ay ikinulong ng East Clan, ang una niyang reaksyon ay ang galit na galit. Nagalit si Tyr, ngunit gayon din ang iba pang mga hari at general ng Regal Palace. Ang Haring Pulubi ay higit pa sa amo ni Tyr. Nakilala ni na Clifford at Juan si Notice noong sila ay mga ulila. Si Notice ang nagsama sa kanila at humubog sa kanila kung sino sila ngayon. Kung saan, lahat ng nasa Regal Palace ay napakalapit kay Notice. Lahat ng senior executives ng Regal Palace, kasama si Torbert mula sa Nemesis, ay pumunta sa Tyr. Sila ay nagalit, at hindi sila nasiyahan sa paglapit ng angkan ng silangan. Boss, I think this old dog is asking for his own death. How dare that old dog kidnap our old man threaten sa atin? Hindi na natin kayang maghintay pa. Mga kapatid, kunin na natin ang ating mga armas. Aalis na tayo para lipulin ang masasamang pamilya ngayon. Ang kapangyarihan ng Regal Palace sa komunidad ay lumago hanggang sa punto kung saan ang pagsira sa isang creed ay hindi na problema para sa kanila. Siyempre, hindi madaling gawin ang panggugulo sa creed. Ang Regal Palace ay hindi maaaring makakuha ng isang mataas na kamay kung ang magkabilang panig ay pupunta sa digmaan. Unti-unting kumalma si Tyr pagkatapos ng maikling pag-iisip.
Si Master ay hindi nakaranas ng anumang pang-aabuso mula sa silangang angkan. Dapat ginawa nila ito upang makuha ang elixir. Sumimangot si Clifford at sinabing, ang elixir na ito ay ang mahimalang magic pill. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa iyo balang araw. Hindi mo basta-basta pwedeng ibigay ito ng ganito. Malalagay sa panganib ang buhay ni Master kapag hindi ko ibibigay ang elixir. Ilang sandali lang ay nakaisip na si Tyr ng ideya. Nagawa niyang makamit ang kanyang tagumpay ngayon dahil sa Haring Pulubi, matagal na sanang mamatay sa gutom si Tyr sa mga lansangan kung hindi pa niya nakilala si Notes sa Con City noong panahong iyon. Kaya naman, itinuring ni Tyr si Notes bilang isang mahusay na benefactor. Hinding-hindi ako papayag na may mangyari sa aking amo. Huminga ng malalim si Tyr. Naalala niya ang iba't ibang pangyayari sa nakaraan. Malinaw na matagumpay na natama ni Archie ang vulnerable spot ni Tyr. Aalis ako bukas papuntang East City at ipapalit ang elixir kay Master. Ang mga bigwig ng Regal Palace na naruroon ay hindi nang ahas na hindi sumang-ayon sa desisyon ni Tyr. Bagamat marami sa kanila ang nagmungkahi ng pagpunta sa digmaan, sa huli ay nagpasya silang ihinto ang ideya na protektahan ang Haring Pulubi. Ngayong gabi, nagpuyat si Tyr buong gabi. Gayunpaman, hindi siya nanatili sa kanyang silid. Hindi malinaw kung ano ang kanyang binabalak. Tanging si Clifford at ang iba pang nakatayo sa labas ng kanyang pinto ang nakapansin ng kakaibang liwanag na nagmumula sa kwarto ni Tyr. Kinuha ni Tyr ang elixir kinaumagahan at sumakay ng private jet para dumiretso sa East City. Kinagabihan, dumating si Tyr sa East Tower, na siyang base camp ng East Clan. Personal siyang binati ng Patriarch ng East Clan. "Welcome to my humble home, Mr. Summers. I've made arrangements to host a simple banquet in my manor. Please come with me." Kahit na ito ay isang hindi marangal na kalakalan, sinubukan ni Kayles ang kanyang makakaya upang mapanatili ang reputasyon ng kanyang angkan. Ayaw niyang gawing masyadong pangit ang makulimlim na deal na ito, kaya umaasa siyang si Tyr ay dumating sa handaan at kumpletuhin ang kalakalan ng masaya sa sesyon ng alak. How dare the clan aim to protect their reputation after committing such dishonorable crimes? Nahirapan si Tyr na tuparin ang mga nakakatakot na kahilingan. Sombrero ang dahilan kung bakit niya tinanggihan ang imbitasyon ni Kayles sa mismong lugar. Ikaw si Kayles, ang Patriarch ng East Clan, tama. Dahil ang iyong clan ay isa sa 9 creeds of the Celestial Empire at nakagawa ka ng mga karumal-dumal na bagay, sana ay magkaroon ka ng lakas ng loob na tanggapin ang responsibilidad. Hindi ko akalain na kailangan kong pumunta sa handaan ngayon. Inilabas ni Tyr ang elixir habang nagsasalita. Mabangis ang pagkibot ng kalamnan sa mukha ni Kayles nang makita ang elixir sa kamay ni Tyr. Sa kabilang banda, si Tyr ay prangka. Direkta niyang inihagis ang kahon na naglalaman ng elixir sa mga kamay ni Kayles. Pagbabante niya, ibinigay ko na sa iyo ang elixir. Gusto kong makita ang aking Panginoon sa loob ng 15 minuto. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa walang awa kong pagpuksa sa iyong buong angkan. Nakakatuwa kung ang banta na ito ay nanggaling sa bibig ng isang lalaking nasa edad 30s, ngunit kapag ang binatang ito ay isang demigod, hindi na ito biro. Hinawakan ni Kayles ang elixir na nakuha niya kay Tyr, ngunit hindi siya naglakas loob na buksan ang kahon ng mabilis. Sa halip, dali-dali niyang kinuha ang elixir at pumasok sa mansyon pagkatapos hilingin kay Tyr na maghintay sandali. Kabanata 1887. Ibinalik sa kanyang kabataan. Si Archie, na matanda at mahina, ay nakaupong nakakros sa bulwagan ng pagsasanay ng East Tower. Siya ay tila isang matandang lalaki na nakatayo sa pintuan ng kamatayan. "Lolo!" Pumasok si Kayles sa kwarto. Habang nakaluhod siya sa harap ni Archie, hawak niya sa magkabilang kamay niya ang elixir of life. Ang sabi niya, "Binigyan kami ni Tyr ng elixir, pero hindi ako sigurado kung ito ang totoong elixir. Kayo na ang magdedetermina." Si Archie na nakapikit ay biglang bumukas ng mabangis. Tumayo siya at naglakad ng dahan-dahan papunta kay Kayles. Tinanong niya, "Sigurado ka bang ito ang tunay na elixir?" Nagmamadaling inabot ni Kayles ang box at nagpaliwanag, "Si Tyr ang nagbigay sa akin." Naghihintay pa rin siya sa labas ng East Tower. "Hanggat sigurado ka na ito ang elixir ng buhay, ipapalabas ko kaagad si Notes." Kinuha ni Archie ang kahon at dahan-daang binuksan gamit ang nanginginig niyang mga kamay. Isang malakas na halimuyak ng gamot ang agad na lumabas sa kahon.
Ang bango ay naging dahilan ng pagbukas ng lahat ng kanyang mga pores. Ito na. Ito ang aroma ng elixir. Ang excitement sa puso ni Archie ay sobrang hindi niya kayang tiisin. Sa wakas ay nakuha na niya ang elixir pagkatapos ng mahabang paghihintay. Ito na. Ito na. Inalis niya ang elixir sa kahon at pinagmasdan ito na para bang isa itong hindi mabibaylang gawa ng sining. Ilang beses niya itong hinangaan bago inilagay sa dulo ng kanyang mga ilong at binigyan ito ng malakas na singhot. Pagkatapos nito, muli niyang sinuri ang tableta. Matiim ding tinitigan ni Kayles ang elixir na nasa kamay ni Archie noon. Lolo, this is not a complete pill, aniya matapos pagmasdan ang pill. Tama. Kalahati lang ng tableta ito. Hinawakan ni Archie ang elixir sa kanyang kamay at bumulong, ngunit ang kalahati ng isang tableta ay sapat na upang maibalik ang dati kong katawan. Tila naglaro pa si Tyr ng huli sa akin sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng kalahating tableta. Gayunpaman, ito ay sapat na. Pinatutunayan din nito na ang elixir na ito ay hindi isang imitasyon. Lolo, ang ibabaw ng elixir na ito ay tila may nakaukit na ron. Baka ito ay isang bitag. Pinaikit ni Archie ang kanyang mga mata. Natuklasan niya na ang ibabaw ng elixir ay makapal na nakaukit ng iba't ibang ron. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Ayon sa alamat, ang elixir na ito ay makakatulong sa isang tao na mabuhay magpakailanman at bumalik sa kanilang kabataan. Upang mapalabas ang lahat ng mga epektong ito, ang tableta ay kailangang higit pa sa isang elixir. Kailangan din itong isama ang maraming magic. Ang pagkakaroon ng mga ron na nakaukit sa ibabaw ng elixir na ito ay hindi pangkaraniwan. Matanda na si Archie kaya kalahati ng elixir ang huling straw para sa kanya. Hindi siya magdadalawang isip na kunin ito kahit nalason. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, walang dahilan si Archie para maniwala na linlangin siya ni Tyr sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng peking elixir. Higit pa rito, nasa ilalim pa rin ng kanilang kontrol si Notes. Mamatay siya kung maglakas loob si Tyr na gumawa ng anumang mga trick. Kaya't nilunok ni Archie ang kalahati ng elixir na iyon ng walang pag-aalinlangan. Naramdaman niya ang pagsabog ng malakas at walang limitasyong enerhiya na sumabog sa buong katawan niya. Pakiramdam niya ay naliligo siya sa simoy ng tagsibol. Ito ay isang sensasyon ng sukdulang ginhawa. Ang kakanyahan ng buhay. Napakalakas na kakanyahan ng buhay. Pakiramdam ni Archie ay parang nabasa ang buong katawan niya sa malawak na dagat na gawa sa sigla ng buhay. Para siyang isda na malapit ng mamatay sa uhaw, ngunit pagbalik niya sa tubig, muling napuno ang kanyang natuyong espiritu. Kasabay nito, ang kanyang kulot na balat ay nagsimulang sumailalim sa isang napakalaking pagbabago. Ito ang elixir ng buhay. Agad na umupo muli si Archie sa sahig at nagsimulang ayusin ang kanyang paghinga. Tuwang-tuwa na tumayo si Kayla sa gilid. Archie, paano si Notes? Bitawan mo siya. Sigurado si Archie na ibinigay sa kanya ni Tyr ang tunay na elixir sa puntong ito. Dahil hindi na mahalaga si Notes sa kanila, mas gugustuhin nilang kunin ni Tyr si Notes kaysa manatili siya sa loob ng East Tower at magdulot ng banta sa kanilang angkan. Agad naman itong ginawa ni Kayles. Samantala, hindi naman nagmamadali si Tyr. Matyaga siyang naghintay sa labas ng East Tower para sa balita tungkol kay Notes. Si Kayles at Notes ay lumabas mula sa East Tower pagkaraan ng 30 minuto. Agad namang binati ni Tyr ang master na matagal na niyang hindi nakikita. Sinabi niya, "Guro, nagdusa ka dahil sa akin." Tuwang-tuwa si Notes nang makita niya si Tyr na masigla. Ipinagmamalaki niya ang pagkakaroon ng isang alagad na nakamit ang magagandang bagay sa buhay. Tyr, binigyan kita ng isang mahalagang kayamanan sa pagkakataong ito. Alam ni Notes na ipinagpalit siya ni Tyr sa mahalagang elixir ng buhay. Kaya naman, nakaramdam siya ng guilt sa loob. Old man, how can you put it that sa akin? Mabilis na sagot ni Tyr. Wala ako sa kinatatayuan ko ngayon kung hindi dahil sayo. Ang gusto lang nila ay ang elixir. Kahit hingi nila ang buhay ko, I would gladly na ibigay ito para sa iyo. Kiddo. Si Notes ay hindi isang sentimental na tao. Nagpatuloy si Tyr, Master, napakaraming taon na ang lumipas. Hindi pa ba sapat ang paggala mo sa labas ng mundo? Oras na para bumalik ka. Sa wakas ay natagpuan ko na ang aking lolo. Siya ngayon ay naninirahan sa Regal Palace.
Kung ikaw ay walang plano para sa hinaharap, bakit hindi mo puntahan ang aking lolo? Si Notes ay isa sa 4 na emperador sa pamayanan ng martial arts habang si Qin ay isang powerhouse sa pantay na katayuan sa 4 na emperador. Matagal nang magkakilala ang dalawa at matalik na magkaibigan. Ang bawat bagong henerasyon ay nangunguna sa nauna. Si Notes at ang kanyang henerasyon ay unti-unting nawawala sa entablado. Ang bagong yugto ay ipinaubaya sa mga kabataan tulad ni Tyr. Maayos na umalis ang dalawa sa East City nang walang anumang hadlang sa kanilang daan. Saka sila sumakay ng eroplano para bumalik sa Komodo Island. Sa pagbabalik, nanatili rin si Notes sa isla, kasunod ng kaayusan ni Tyr. Ito ay eksakto tulad ng sinabi ni Tyr. Habang buhay siyang gumagala sa labas ng mundo. Oras na para manatili siya at mamuhay ng comfortable. Bukod sa patuloy na pagpapalakas ng Dragon Trapong Formation sa Komodo Island, naging idol muli si Tyr matapos niyang ibalik si Notes sa isla. Lumipas ang 1 buwan sa isang kisap mata. Ang araw ay sumisikat sa East City. Inihayag ni Archie ang kanyang pag-urong matapos makuha ang kalahati ng elixir mula kay Tyr. Kailangan niyang italaga ang lahat ng kanyang lakas sa pagpino ng elixir. Bagamat maliit ang elixir na ito, isang mahirap na gawain ang ganap na pinuhin ito at ilabas ang lahat ng mga function nito. Kinailangan si Archie ng 1 buwan upang lubos na masipsip ang potency ng elixir na ito. Isang puting liwanag ang bumungad sa kalangitan mula sa bulwagan ng pagsasanay ng East Tower sa eksaktong sandaling ito. Lumabas si Archie sa training hall matapos mawala ang puting ilaw. Hindi na siya matanda. Isa na siyang middle-aged na lalaki na nasa edad 40. Siya ay may katamtamang haba na itim na buhok, mabalasik na kilay, matalas na mata, at matipunong katawan. Kabanata 1888. Lusubin ng Regal Palace. Ha. Ramdam ang malakas na enerhiyang sigla na dumadaloy sa kanyang mga ugat, itinutok ni Archie ang 2 palad niya sa langit habang tumatawa siya ng malakas. Nang marinig ang kaguluhan, agad na nagsama-sama sina Kayles, Dane, at ang iba pa at tumakbo patungo sa bulwagan ng pagsasanay. Hindi sila makapaniwala nang makita si Archie, na mukhang malakas at malusog sa edad na 40. Hindi sila ganap na nakabawi mula sa pagkabigla hanggang sa ilang sandali. Tuwang-tuwa silang lahat na lumuhad at nagsimulang sambahin si Archie. Congratulations for returning to your prime, Archie. Congratulations for returning to your prime, Archie. Ha. Tumayo si Archie, nakakuyom ng mahigpit ang mga kamao. 2 kidlat ang kumikidlat sa pagitan ng kanyang mga palad, na gumagawa ng mga kaluskos. Hindi lamang ibinabalik ng elixir ng buhay ang kabataan at immortalidad, ngunit lubos din nitong pinapataas ang kapangyarihan ng demigod. Ako, si Archie East, ngayon ang pinakamakapangyarihang tao sa planeta. Boom! Sinuntok ni Archie ang kawalan sa harap niya nang tumahimik ang boses niya. Isang bitik na halos kalahating metro ang haba ay lumitaw sa kawalan pagkatapos noon. Sa pagitan ng mga bitik, ang mga kidlat ng kidlat ay makikitang gumagalaw ng mali-mali. Napabuntong hininga ang lahat nang makita ang eksena na ito. Kasunod nito, nirelax ni Archie ang kanyang mga kamao. Ang Lomet ay nanatili sa kawalan ng mahabang panahon bago ito unti-unting nawala. Ang mga demigod ay may kakayahang gumawa ng mga bitek sa kawalan. Gayunpaman, ang mga ito ay maliliit lamang tulad ng web na mga bitek. Samantala, ang mga legendary na sinaunang demigod ay may kakayahan na punitin ang walang bisa at lumikha ng kanilang sariling espasyo. Ang mga suntok ni Archie ay sumabog sa hindi lamang isang parang web na crack, ngunit isang aktwal na crack sa puntong ito. Sa madaling salita, ang kanyang lakas ay maihahambing sa sinaunang demigod. Kung ang mga demigod ay maaaring hatiin sa mga antas, si Archie ay tiyak na mairaranggo bilang ang pinakamalakas na demigod. Walang mga Diyos sa mundong ito. Kaya, ito ang dahilan kung bakit ako ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Hindi lamang bumalik si Archie sa kanyang kalakasan, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay lubos ding bumuti. Kasabay nito, iniangkop niya ang dating mayabang na kaisipan noong kabataan niya. Mula sa paraan na nakita ito ni Archie, walang sinuman sa mundo ang makakapantay sa kanyang kapangyarihan. Kayles, ipasa mo ang order ko. Ipunan mo ang lahat ng mandirigma sa ating angkan. Sisalakayin natin ang Regal Palace. Ano?
Hindi lamang nagulat si Kayles nang marinig ang mga salitang ito, ngunit ang iba pa sa grupo ay mukhang nabigla. Bakit biglang naisipan ni Archie ang pag-atake sa Regal Palace? Nasisiraan na ba siya? Hindi ba't nakuha na ni Archie ang elixir ng buhay at nakamit ang kanyang layunin? Bakit kailangan nilang salakayin ang Regal Palace kung wala namang galit sa pagitan nina Archie at Tyr? Higit pa rito, alam ng buong komunidad na ang Regal Palace ay nagtataglay ng hindi bababa sa 30 mga mandirigma ng transformations. Pinatay pa ng kanilang Palace Master ang 3 veteranong demigod sa Royal Tomb. Bilang karagdagan, ang organisasyon ay mayroon ding isang demigod puppet sa ilalim ng utos ni Tyr. Sa kabila ng tumaas na lakas ni Archie, kahit na mayroon siyang kumpiyansa na talunin ang 2 demigod sa isang pagkakataon, ito ay isang mahirap na tagumpay para sa kanya. Ang pakikipagdigme sa Regal Palace ay walang kabuluhan para sa kanila. Nang makitang medyo nag-aalinlangan ang mga nakababatang miyembro, agad na sumimangot si Archie. "What's wrong? Wala ka bang balak na sundin ang utos ko?" "Hindi naman." Dahil nakapagdesisyon na si Archie, si Kayles at ang iba pa ay hindi nang ahas na suwayan siya. Ipasa ang utos at tipunin ang lahat ng mga mandirigma ng angkan. Sasalakayin natin ang Regal Palace. Nagsimulang kumilos ang buong angkan bilang tugon sa utos ni Kayles. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao, tinawag ni Archie si Kayles sa kanyang tabi. "Lolo." Tumayo si Kayles sa harap ni Archie, na puno ng pagdududa ang puso niya. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na tanungin ang desisyon ni Archie. "You must have some doubts," sabi ni Archie pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip. Kung tutuusin, 2 demigod ang umiiral sa loob ng Regal Palace, hindi pa banggitin ang masa ng Transformation Warrior sa organisasyong iyon. Kahit na ganoon, bakit ko ipinipilit na labanan sila? Kahit na manalo ako, wala akong pakinabang sa laban. Tama ka. Ang impluwensya ng Regal Palace sa komunidad ay puspusan. Bilang karagdagan, ang matriarch ng pamilyang White ay isa rin sa mga hari ng Regal Palace. Kahit anong tingin ko dito, ang pag-atake natin sa organisasyon ay walang halaga. Sulit naman. Matigas na sagot ni Archie. "Wala kang ideya," sabi niya sabay tawa ng malakas. Hindi lamang si Tyr ang nagmamay-ari ng kalahati ng elixir, ngunit siya rin ang nagmamay-ari ng mga magic book. Sinasabi ng alamat na kung mangolekta ka ng 5 libro, maaari kang maging isang tunay na Diyos. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, naramdaman ni Kayles na parang isang kidlat ang tumama sa kanya sa lugar, na iniwan ang kanyang puso sa isang estado ng pagkabalisa. Kapag ang 5 aklat ay natipon, maaari bang maging Diyos ang isa? "Lolo, pinag-uusapan mo ba ang maalamat na Diyos na may kakayahang lumikha ng isang bagong mundo?" "Hahaha." Tumawa ulit si Kayles na para bang nakuha niya ang 2 libro ng kababalaghan ni Tyr. Kinabukasan sa Regal Palace, Komodo Island. Isang itim na ulap ang bumungad sa unang maaliwalas na kalangitan. Ilang malalaking barko ang lumitaw sa ibabaw ng ilog sa di kalayuan. Naglayag sila patungo sa isla ng may mabangis at hindi pa nagagawang momentum. "Tingnan mo. Ano ang mga iyon?" Nang makita ng mga miyembro ng Regal Palace, na nagbabantay sa perimeter ng Komodo Island, ang eksena, lahat sila ay natakot. Bilasan mo at abisuhan mo ang hari ng silangan. Isang nangungunang miyembro ang nagbigay ng utos. Ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay sumugod sa base at iniulat ang kanilang nakita kay Clifford at sa iba pa. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malaking grupo ng mga tao ang tumakbo palabas ng base. Nang makita nila ang ilang malalaking barko na lumilitaw sa ilog, agad na humigpit ang kanilang mga ugat. Kaninong mga barko ang mga iyon? Kumunat ang noo ni Clifford. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso habang nakatingin sa mga malalaking barkong iyon. Ito ay ang East Clan. Bulalas ni Juan habang naglalabas ng teleskopyo at nakita ang kamakaway na bandila sa tuktok ng palo ng nangungunang barko. East Clan. Napatingin ang lahat kay Juan na hindi makapaniwala. "Sigurado ka bang East Clan yan?" "Ito ang bandila ng Daryon ng East Clan." Inihagis ni Juan ang binocular sa kanyang kamay at nagmura ng malakas. "Ito talaga ang East Clan." Seryoso ba silang sinusubukang salakayin ang Regal Palace? "Pumunta ka at ipaalam ka agad kay boss." Hindi nangahas na maliitin ang sitwasyon, hinimok kaagad ni Clifford. Pinapanatili ni boss ang Dragon Trapong formation ngayon.
Aabutin siya ng mahigit kalahating oras para tapusin ang kanyang trabaho. Ipaalam sa lahat na ang isla ay pumasok na sa unang antas na estado ng pagiging handa sa labanan. Roger yan. Ilang malalaking barko mula sa East Clan ang papalapit sa Komodo Island sa ilog. Ang mga barko ay puno ng mga elite na mandirigma ng East Clan. Nandoon din sina Archie at Kayles, halatang handang makipagdigma. Kabanata 1889. Archie, ang nasisiraan ng bait. Nakatayo si Archie sa busog ng barko na nakasuot ng mahabang damit. Nagpakita siya ng sigla at kabataan mula nang bumalik siya sa kanyang magandang kalagayan. Kumalukip-kip siya sa harap ng dibdib, dinama ang malamig na simoy ng ilog sa kanyang balat. Nagyayelo at naguutos ang kanyang kilos. Kailangan ba natin silang makausap, Lolo? Lumapit si Kayla sa busog at tinitigan ang Komodo Island na palapit ng palapit. Kahit na siya ay isang tao na nakakita ng kanyang patas na bahagi ng mga labanan at pagdanak ng dugo, medyo kinakabahan pa rin siya. Hehe. Napangiti si Archie at sinabing, given the personalities of Tyr and Regal Palace, they most definitely don't plan to chat with US. So, I'll launch an attack on them. You all just need to clean up the mess. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, biglang tumalon si Archie mula sa bangka. Ang susunod na segundo, ang kanyang katawan ay nasuspine sa ibabaw ng ilog. Pagkatapos, tinapakan niya ang water spout na nabuo ng tubig ng ilog habang papaalis siya patungo sa isla. Ang mga miyembro ng Regal Palace na nakatayo sa pier ay biglang nakaramdam ng malakas at mapang-ipong puwersa na papalapit sa kanila. Lahat ng mga hari at general ay mahigpit na naikuyom ang kanilang mga kamao. Tinapik nila ang kanilang panloob na lakas at naghanda upang lumaban. Sino ka at bakit ka nandito? Humakbang si Clifford habang buong lakas na sumisigaw. Gayunpaman, wala siyang nakuhang sagot sa kanyang tanong. Ang tanging natanggap niya ay isang casual na pagsabog mula kay Archie. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Clifford nang humampa sa kanya ang anino ng palad mula sa kabilang bahagi ng ilog. Agad niyang pinatawag ang kanyang panloob na lakas at sinalungat ito ng isang malakas na sabog. Isang 10 metrong taas na splash ang sumabog sa ibabaw ng ilog. Si Clifford ay sumigaw at umatras ng 7 o 8 hakbang, isang subo ng dugo ang umaagos na mula sa kanyang bibig. Tagapanguluhan. Si Juan at ang iba pa ay nagmamadaling pumunta sa tabi ni Clifford ng mabilis hanggat maaari. He's here to start a war. Ang mga miyembro ng Regal Palace ay lubos na naunawaan ang mga intensyon ni Archie matapos itong masaksihan na inatake niya si Clifford ng walang babala. Dinala na ng East Clan ang kanilang mga tropa, at wala silang intensyon na makipag-ugnayan sa Regal Palace. Sa halip, nilayon nilang salakayin sila at sirain ang Regal Palace. Binigay na sa kanila ni Boss ang elixir, pero naglakas loob siyang dalhin ang kanyang mga tropa at salakayin tayo. Seryoso ba siya sa tingin niya na tayo ay madaling target? Mga kapatid, kunin mo na ang mga armas mo. Kukunin natin sila. Ang lahat ng mga miyembro na naruroon ay agad na pumunta sa kanilang labanan. Mariin nilang tinitigan si Archie habang palapit ito ng palapit sa kanila. How dare a group of ants try to stop me? Tell Tyr to come fight me like a real man. Itinaas ni Archie ang kanyang mga kamay at kumaway mula sa daan-daang metro ang layo. Biglang sumabog ang mga dambuhalang alon. Pagkatapos ay naging tsunami sila at bumagsak sa pier. Sabay-sabay na naririnig ang mga hiyawan mula sa lahat ng direksyon. Ang mga lumalaban na transcendent at transformation ay wala sa presensya ng isang makapangyarihang demigod. Kung hindi lumabas si Tyr sa lalong madaling panahon, magiging mahirap para sa mga mandirigma tulad ni Clifford at ng iba pa na pigilan si Archie sa kanyang landas ng pagkalipol. Papalapit si Archie sa isla sa puntong ito. Ang napakalaking East Clan ship sa likod niya ay unti-unti ding lumapit sa pampang. Opisyal na magsisimula ang digmaan sa sandaling tumuntong si Archie sa dalampasigan. Ito na ang sandali na haharapin ng Regal Palace ang pagkalipol nito. Isang itim na anino ang lumitaw sa likod ni Clifford at ng iba pa at tumakbo patungo sa pier sa eksaktong sandaling ito. Ang anino na iyon ay tumagos sa tsunami na parang alon na may suntok. Sa susunod na segundo alam ng lahat, lumitaw ang figurang iyon sa ibabaw ng ilog. Ang figure na iyon ay si Kakas. Ang kanyang katawan ay binuo sa bakal na itim na parang tinta.
Isang makapangyarihan, dominante ang lumabas sa kanyang katawan. Mayroon ding water spout na tumawid sa ilog at tumulong sa kanya na huminto sa ibabaw ng ilog. Si Cacus ay tila isang halimaw na bumangon mula sa kailaliman ng hukay. Ito ba ang demigod puppet ni Tyr? Pinaikit ni Archie ang kanyang mga mata at pinag-aralan si Cacus mula ulo hanggang paa. Ang hindi maipaliwanag na mga emosyon ay dumaan sa kanyang mga mata. Sa una ay halos pang-aalipusta, ngunit isang pahiwatig ng paninibugho ay sinunog sa kailaliman. Ang Cacus ay nagmamay-ari ng isang katawan na gawa sa bakal. His soul is shattered and refined into the puppet. Kaya naman, wala siyang ibang iniisip maliban sa pagtupad sa mga utos at pagsasaayos ni Tyr. Hindi niya alam kung ano ang takot sa harap ng mapangwasak na kapangyarihan ni Archie. Isang mahinang dagandong ang pinakawalan niya bago tumayo at sinuntok si Archie sa mukha. Biglang inangat ni Archie ang kanyang ulo. Tapos, sinalubong din niya si Cacus ng parehong dominanteng suntok. Patuloy na pumuputok ang mga kamao ng dalawa na may nakakatakot na sigla. Labis na naapektuhan ang kanilang paligid, lalo na ang ibabaw ng ilog na patuloy na umaagos ng husto. Ang labanan ng mga demigod ay nakaapekto sa lugar na ilang kilometro sa kanilang malapit na lugar. Sa kabutihang palad, sapat na ang bigat ng mga barkong sinakyan ng mga East Clans na iyon para mapanatili ang mga ito sa lugar. Kung hindi, ang nakakatakot na sigla ng enerhiya ng mga demigod ay madaling mabaligtad ang mga barkong iyon sa mismong lugar. Mabilis na umatras ang mga miyembro ng Regal Palace na nakatayo pa rin sa dalampasigan. Nagpasya silang tumayo sa malayo at panoorin ang labanan ng mga demigod. Tumagal lang ng ilang minuto ang labanan bago natapos. Ang mga miyembro ng Regal Palace ay natarante sa kinalabasan, samantalang ang espiritu ng East Clan ay lubos na nabuhayan ng loob. Pareho silang mga demigod, ngunit ang lakas ng pakikipaglaban ni Cacus ay mas mababa kaysa kay Archie. Matapos makipagpalitan ng ilang suntok, nakatanggap si Cacus ng mas maraming suntok kaysa sa posibleng maibalik niya. Maliwanag na wala siyang lakas na lumaban. Klang klang klang. Isang patuloy na kalabog na ingay ang narinig. Ito ay kapansin-pansing katulad ng tunog ng isang higanting martilyo na humahampas sa tansong kampana. Kung tutuusin, tunog iyon ng kamao ni Archie na humahampas kay Cacus. Sa pagsasalita tungkol sa kung alin, ang katawan ni Cacus ay pino sa isa sa pinakamahirap na metal sa mundong ito, na nagbigay sa kanya ng napakataas na kakayahan sa pagtatanggol. Gayunpaman, siya ay mahina sa harap ni Archie. Maraming bitik si Archie sa katawan ni Cacus. Kung ito ay magpapatuloy, ganap na sirain ni Archie ang Cacus sa lalong madaling panahon. Nang mapansin ni Clifford at ng iba ang sitwasyon, nagsimula na rin silang magpanik. Nakuha ba ng matandang asong iyon ang napakalaking kapangyarihan dahil sa elixir? Tao pa ba yung matanda na yon? Nabalitaan ko mula kay boss na malapit na siyang mamatay at hindi na siya makalakad ng hindi humihinga. Hindi ko akalain na kahit isang mahiwagang tableta ay makakapagpabago sa kanya ng ganito. Tingnan mo siya. Mukhang siya na ngayon sa kanyang kapanahunan, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nadagdagan ng husto. Ilang oras pa ba kailangan ni boss? On the way na ba siya? Darating siya. Nandito siya. Si Tyr ay abala sa pag-aayos ng medyo magulo niyang buhok gamit ang kanyang mga kamay. Tahimik siyang naglalakad sa daanan sa pagitan ng mga kakahuyan habang patungo siya sa direksyon ng pier. Ang labanan ng mga demigod ay lumikha ng napakalaking kaguluhan malapit sa mga dalampasigan. Sa lalong madaling panahon, maaaring maglunsad si Archie ng mga pag-atake sa isla anumang oras na gusto niya. Ang bawat miyembro ng Regal Palace ay naten sa pag-iisip na malilipol, ngunit si Tyr ay hindi man lang nagpakita ng mga palatandaan ng panik. Sa halip, pinagtibay niya ang isang mapagmataas na harapan na parang walang halaga sa kanya si Archie. Boss! Boss! Mabilis na sumugod si Clifford at ang iba pa patungo kay Tyr. Halos mapanatag ang kanilang mga puso nang makita ang kanilang pinakamamahal na pinuno. Kabanata 1890. Ako ang pinakamakapangyarihang tao. Ang East Clan ay hindi etikal, naglakas loob siyang manguna sa pag-atake sa atin pagkatapos na pagnakawan ang elixir kay boss. Nagalit ang lahat ng matataas na opisyal ng Regal Palace. Ang kapangyarihan ni Archie bilang isang demigod ang tanging dahilan kung bakit sila nag-aalangan sa pag-atake sa kanya ng padalos-dalos. Kung hindi, sinugod siya ng mga ito at pinagpapalo siya ngayon. Hehe.
Pasimpleng inisyo ni Tyr ang desisyon ng East Clan na magpakita. Wala siyang pakialam sa maaaring mangyari sa kanyang organisasyon ngayon. Ipaubaya mo lahat sa akin. Lahat kayo, umatras kayo. Casual na humiling si Tyr kay Juan ng sigarilyo. Naglakad siya ng hindi nagmamadali patungo sa dalampasigan habang inilalagay ang sigarilyo sa kanyang bibig. Samantala, binubugbog pa rin ni Archie si Cacus sa dalampasigan. Itinakip niya ang isang kamay ni Cacus sa likod niya habang patuloy siyang sinisiraan. Ang taong bakal ay mukhang lubhang miserable. May naisip si Tyr, tapos nag-gesture ng kamay. Si Cacus, na akmang lalabanan si Archie hanggang sa kanyang huling hininga, ay biglang tumigil sa paggalaw. Pagkatapos, mabilis siyang umatras sa tabi ni Tyr at tumayo doon. Ibinaling ni Tyr ang kanyang ulo upang harapin ang kanyang puppet na mukhang sobrang gulanit. Kumunat ang noo niya at bumantong hininga ng ilang beses. Pagkatapos nun, lumingon si Tyr at tumingin kay Archie. May bahid ng galit sa tono niya habang sumisigaw, "Archie, hindi ba sabi mo gusto mo ang elixir? Nabigay ko na sa iyo ang kalahati, at dahil dito, naibalik ang iyong kabataan. Ayos lang kung hindi ka nagpapasalamat sa simula pa lang, pero how dare you bring your troops to attack my organization and guardian? Ano ang sinusubukan mong gawin, ha? Do you honestly believe I'm scared of you?" Si Archie ay nanatiling suspendido sa hangin sa itaas ng ilog. Ang pakikipaglaban kay Cacus ngayon lang ay nagpatikim sa kanya ng tamis ng kapangyarihan. Nakaramdam na siya ng kasiyahan sa pagbabalik sa kanyang magandang kalagayan, ngunit ang pakikipaglaban kay Cacus ay nagbigay sa kanya ng malaking tiwala sa kanyang kapangyarihan. Siya ay may kakayahang duminahin at abusuhin si Cacus, pagkatapos ng lahat. Natural, hindi na siya natatakot kay Tyr. Hahaha. Tumawa ng malakas si Archie at sinabing, "Tyr, I'm going to cut the chase. Dapat alam mo na kung bakit ko ginagawa ito. Kalahati lang ng elixir ang binigay mo sa akin." Huminga ng malalim si Tyr mula sa sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri at mariing pinaikit ang kanyang mga mata. "Anong ibig mong sabihin? Gusto mo iabot ko yung kalahati ng pill?" "Tama. Hindi lang ang natitirang elixir ang gusto ko, kundi ang 2 libro ng kababalaghan ay nasa kamay mo," sabi ni Archie sabay tango. "I'll lead my troops na palayo ngayon kung ibibigay mo. What do you say?" Nalaglag agad ang puso ni Tyr. Hindi niya akalain na malalaman ni Archie ang mga libro, pero ngayong nalaman na niya ang mga iyon, ibig sabihin ay hindi na siguro sekreto ang 5 libro. Itinapon ni Tyr ang upos ng sigarilyo sa kamay niya. Tinitigan niya ng mabuti si Archie bago malamig na sumagot, "Nasisiraan ka ba?" "Ano?" Kumunat ang noo ni Archie. Noong nakaraan, isang mayabang na lalaki ang nagdala ng kanyang buong angkan dito. Gusto niyang maghatid ng mapangwasak na dagok sa aking organisasyon. Ano sa tingin mo ang nangyari sa kanya sa huli? Siyempre, ang lalaking tinutukoy ni Tyr ay ang Balch Clan, isa pang creed sa sinaunang martial arts world. Pinangunahan ni Reynard ang buong angkan upang salakayin ang Regal Palace noong panahong iyon, ngunit siya ay napatay ni Tyr at Cacus. Ang kanyang katawan ay tuluyang lumubog sa kailaliman ng ilog. Pinapahamak ni Reynard ang kanyang buong angkan bilang resulta. Hindi nagtagal at naulit ang kasaysayan. Oo naman, alam ni Archie ang ilang detalye tungkol sa nangyari kay Reynard, ngunit sa ngayon, siya ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Siyempre, wala siyang pakialam sa history ni Reynard. Huwag mong subukang biruin ako niyan, Tyr. Si Reynard ay isang matanda, kakarampot lang siya. Natalo mo siya dahil wala siyang kakayahan. Huwag mo akong ikumpara sa kanya. Itigil na ito. May itatanong ako sa'yo sa huling tanong. Ibibigay mo ba sa akin ang elixir at Box of Wonders? Hindi sinagot ni Tyr ang tanong ni Archie. Sa halip, pinaikit niya ang kanyang mga mata at ngumiti ng mapanganib. Archie, may itatanong din ako sa'yo. Mula ngayon, luluhod ka na ba agad at susuko sa akin, at hihilingin sa buong angkan mo na maging subsidiary ng Regal Palace? Kung ang aking organisasyon ay dumanas ng isang sakuna, ang iyong angkan ay dapat sumugod sa unahan natin upang labanan ang kalaban. Kung ang kalaban ay nagnanais na kunin ang Regal Palace, ang iyong angkan ay dapat sumugod sa harapan at hayaan ang kaaway na hakbangin ang mga katawan ng iyong pamilya. Willing ka bang gawin yon? Tyr, are you kidding me? Kahit gaano kalmado si Archie, na-trigger agad siya sa mga salita ni Tyr. Archie,
hindi mo ba ako ginagawang biro nang humingi ka ng elixir at magic box? Seryoso ako. Ikinalat ni Archie ang kanyang mga braso. Dalawang malalaking agos ng tubig ang sumabog mula sa umaatungal na parang mga dragon sa tabi ni Archie. Hindi rin naman ako nakikipagbiroan sa'yo. Walang bakas ng takot si Tyr sa mukha ng agresibong kilos ni Archie. Seryoso siya nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Hindi naman daw siya nagbibiro kay Archie. Dahil tumanggi kang iabot ang mga gamit, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo. Angal ni Archie. Dalawang malalaking water spouts ang natangay kasama ng galit na sigla ng enerhiya habang sila ay nagmamadali patungo kay Tyr. Nakatayo lang si Tyr sa kinaroroonan niya nang walang balak na manlaban. Sumigaw siya bilang tugon, Archie, lumuhad ka ngayon sa iyong amo. Boom! Isang malaking alon ang sumabog sa harap ni Tyr, na hamarang sa water spout na pinasabog ni Archie. Ang tubig ng ilog ay bumagsak mula sa langit na parang mga patak ng ulan, na agad na binasa sa kanilang dalawa. Tulad ng akala ng lahat na magkakaroon ng epikong labanan sina Tyr at Archie, huminto si Archie, na desididong patayin si Tyr. Parang may nalaman siya. Ang buong mundo ay tila ganap na nagyelo sa puntong ito. Humakbang si Tyr sa ilog at nagsimulang maglakad patungo kay Archie ng paisa-isa. Kamakailan ay naubos mo ang kalahati ng elixir at nabawi mo ang iyong kabataan. Hindi lamang iyon, ngunit mayroon ka ring impresyon na ang iyong lakas ay tumaas sa mga paraang hindi mo pa nararanasan noon. May impresyon ka pa na ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Kaya't may kumpiyansa kang hamanin ang Regal Palace. Nakalimutan mo na ang paghihirap na idinulot ko sa iyo pabalik sa libingan ng hari.